Isang gabi, habang tinatangay ng hangin ang amoy ng sampag-ita at lupa, isang batang babae ang humiling sa kanyang lola. Lola, pangarap kong makita ang mga halaman mo na lumago at maging isang hardin na makikita ng lahat. Makalipas ang 20 taon, ang simpleng hiling na iyon ay naging isang multi-million peso landscaping at garden center empire. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Tandang-tanda ko pa ang lola ko, si Lola Elena, sa aming maliit na hardin sa baryo San Roque, Antipolo. 6 na taong gulang pa lang ako noon, at ang mundo ko ay umiikot sa mga orkidyas niyang bawat isa ay may pangalan. Wala kaming sariling lupa, nakikitira lang kami sa tiyahin ko. Ang mga halaman ni Lola Elena ang tanging yaman namin. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, dinidiligan na niya ang bawat halaman, kinakausap na parang mga anak. Pagkatapos, ako at ang kapatid kong si Ben ang nagdadala sa mga pasong halaman sa palengke ng Antipolo. Bitbit namin ang mga halaman, ang amoy ng umaga at ng lupa ay bumabalot sa amin. Minsan, malakas ang ulan at kailangan naming takpan ng sako ang mga halaman para hindi masira. Maliit lang ang kinikita namin, sapat lang para may maisahog sa gulay at pambili ng bigas. Pero kahit hirap, ramdam ko ang pagmamahal ni Lola sa bawat ugat at dahon. Ang pangarap namin noon ay makabili ng sariling lote, kahit maliit lang, para doon lumago ang mga halaman ni Lola. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang araw, habang nagtitinda kami sa palengke, lumapit sa amin si Aling Nena, ang may-ari ng pinakamalaking flower shop sa bayan. Elena, ang ganda ng mga orkidyas mo ngayon. Ilan ba ang meron ka? Marami, Aling Nena. Ito ang pinaka-espesyal. Pinaghirapan ko ito. Alam ko. Nakikita ko ang pagmamahal mo sa bawat isa. Gusto kong bilhin lahat ng orkidyas mo. Lahat. Nagulat kami ni Ben, hindi pa nangyari ito. Nagkatinginan kami ni Lola. Ano? Hindi mo ibebenta? Ibebenta, Aling Nena. Pero bakit lahat? May gagawin akong malaking event sa simbahan. At gusto kong ang mga orkidyas mo ang magpaganda. Magkano mo ba ito ibibigay? Binanggit ni Lola ang presyong mas mataas sa karaniwan. Nagulat kami nang pumayag agad si Aling Nena. CJ, pero may isa akong kondisyon. Gusto kong ikaw ang mag-arrange ng mga ito sa simbahan. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Doon nagsimula ang lahat. Hindi lang binili ni Aling Nena ang mga orkidyas ni Lola Elena, binigyan din niya ng pagkakataon si Lola na ipakita ang talento niya sa landscaping. Ang event sa simbahan ay naging malaking hit. Pinuri-puri ang mga arrangement ni Lola. Mula noon, dumami ang mga kumukuha sa kanya. Maliit na hardin, mga kasalan, mga binyagan. Minsan, ang kapatid kong si Ben ang tumutulong sa kanya sa pagbubuhat ng mga halaman at ako naman sa pag-aayos ng mga bulaklak. Pangarap namin na magkaroon ng sariling tindahan ng halaman. Ilang taon pagkatapos, ako at si Ben ay nagtapos ng kolehiyo. Ako sa horticulture at si Ben sa business management. Naisip namin, ito na ang panahon para tuparin ang pangarap ni Lola. Ate, seryoso ka ba? Gusto mong magtayo tayo ng nursery at garden center? Saan tayo kukuha ng puhunan? Ben, naalala mo ba ang sinabi ni Lola? Ang bawat halaman ay may buhay. Ang kailangan lang ay pagmamahal at tiyaga. May ipon tayo at pwede nating ipagpatuloy ang legacy ni Lola. Pero ate, ang hirap ng negosyo. Hindi lang basta pagtatanim. Kailangan natin ng marketing, ng accounting, ng diskarte. Alam ko, Ben, kaya nga nandito tayo. Para magtulungan. Simulan natin sa maliit. CJ, ate. Para kay Lola. Para sa pangarap niya. At doon nagsimula ang Elena's Garden,
isang maliit na nursery sa Antipolo na ipinangalan sa aming lola. Kami ang nagdidilig, naglilinis, nag-aayos. Ang bawat halaman na ibinebenta namin ay may kwento. Kwento ng sipag ni Lola, kwento ng aming pangarap. Hindi naging madali. May mga panahon na konti lang ang benta. Minsan, may bagyo at nasisira ang aming mga halaman. Pero lagi naming naalala ang tiyaga ni Lola. Isang araw, may lumapit sa amin na isang real estate developer. Gusto nilang kami ang mag-landscape ng buong subdivision nila sa Rizal. Ito ang pinakamalaking proyekto na aming natanggap. Nagtrabaho kami ng husto, gabi't araw. Pinagsama namin ang aming kaalaman sa horticulture at business. Ang kalidad ng aming trabaho ay naging aming calling card. Mula sa isang proyekto, dumami pa ang iba. Hanggang sa nagkaroon kami ng sariling garden center sa Marikina, tapos sa Quezon City, at ngayon, mayroon na kaming 5 branch sa buong Metro Manila. Ang Elena's Garden ay hindi na lang isang nursery, isa na itong kilalang pangalan sa landscaping at garden industry. Tinutulungan namin ang mga kapwa namin magsasaka ng halaman, binibigyan sila ng pagkakataong ibenta ang kanilang produkto sa mas malaking merkado. Ang pamilya ko, mula sa pagtira sa nakikitira, ay mayroon ng sariling lupa at mga ari-arian. Pero ang pinakamalaking yaman namin ay ang pagmamahal sa halaman at ang pangarap ni Lola na aming pinalago. Mula sa simpleng pangarap ng isang lola na mapalago ang kanyang mga halaman, hanggang sa pagiging isang multi-million peso enterprise na nagbibigay ng trabaho at inspirasyon sa marami. Ang kwento ni Elena's Garden ay patunay na sa bawat maliit na binhi ng pangarap, may kakayahang lumago ang isang malaking puno ng tagumpay, basta't may kasamang sipag, tiyaga, at pagmamahal. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.